Hebrews chapter 3 verses 13 to 16. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore, let us, as many as are mature, have this mind, and if anything you think otherwise, God will reveal it in this day. We must pray. O Diyos, dalangin po namin na pagpalain po ang aming pakikinig ng iyong salita. At sa ganoon, hindi po kami maninindigan sa aming mga sariling kapamaraanan, sa aming nakaraan, sa aming kahapon, kundi kami ay mananangan lamang sa iyong kapangyarihan ng Diyos. Turuan niyo po kami limutin ang nakaraan at harapin ang hinaharap po ito. At Panginoon, naasahan po namin na habang kami po ay nakikinig ng iyong salita, maging ang aming pong mga dalangin ay iyon po pakikinggan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pwede mo po tayo pumalampak ng mas malakas. Bago ako magpatuloy, kagaya po ng ating nakakagalian, gusto ko pong i-welcome ng ating mga bisita at mga baguhang dalo sa araw na ito. Gusto kong tawagin ang mami ni JD at ang mga kasamahan. At saka si Sister pwede kayo pumunta sa harap, mag-offer na kami ng prayer sa inyo. Ipadama lang namin na sa church na ito, welcome po kayo. Okay? Ano pangalan niyo sila? Lisa? Tess? Janet? Lisa? Janet? Cora? Okay, so, ikaw po natin gabay sa kanila. Hallelujah. Lord, salamat po Panginoon sa pag-ibo mo sa mga kapatid namin ito. O Lord God, alam namin hindi aksidente ang araw na ito. Ikaw ay tinagda ng Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang magpala sa kanilang buhay, maging sa kanilang pinagkaabalahan sa buhay, Panginoon. Sabi mo nga, kapag ikaw ay inuuna namin, maging ang aming mga dalangin ay uunahin mo rin, Lord. At sasamahan niyo po sila sa bawat araw ng kanilang buhay para lahat ng kanilang ginagawa ay magtatagumpay. At inaangkin po namin, Lord, ano man ang kanilang dalangin ay pinagkaloob mo sa kanila. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Po, sa mga kapatid ko, kamayin po natin sila. Amen po. Welcome sa kapatid ko. Welcome. Maraming salamat po sa pagdalihan na pagdalihan sa upo. Hindi ko po alam kung kayo po'y nakikinabang sa topic natin about kingdom citizen adaptability last week. Usually, monitor ko po yung views sa YouTube. Yung topic natin last Sunday, hindi ko alam, usually naglalaro siya within a week, ang recorded lang na nag-view doon ay usually 30. Pero yung topic last week, 5 lang kami nag-view.
medyo hindi ko alam, pero I do believe na nakikinabang kayo doon. Maging ako man, na nagpunta kami sa kapatid ko sa Stockton pag after ng service last Sunday, tapos dapat babalik kami ng Friday morning or Thursday evening. Yun naman pala, duty pa pala ako ng Thursday night, hindi napalitan. So ang nangyari, nagmamadali akong nagbiyahe. Pero pwede sana akong mainis o magalit, pero wala akong magawa dahil sa topic na yon na may mga changes dapat tayong mag-adjust. Amen. Medyo pinagpala ako ngayon, yung pinagpuyatan kong topic hanggang alas 4 ay medyo may program ako sa computer na tinanggal, ni-restore ko para makuha yung program, yung aking PowerPoint na bura. Kaya medyo wala akong PowerPoint ngayon. So, dapat lang matuto tayong mag-adjust. May mga changes na hindi natin maiwasan. Amen. Okay, so ang isi-share ko pong topic sa inyo ay pamamagatan ko po itong kingdom changes versus tradition. Hindi ko lang po ito basta-basta nilagyan ng kingdom para mapatungkol sa kingdom ang aking topic, kundi pinamagatan ko itong kingdom changes kasi sa paghahari ng Diyos, ang changes ay inevitable. Part ng buhay natin ang pagbabago. Masusundan niyo po ba ako? Okay. Sino ba ang alam niyo na hindi nagbabago? Si Lord. Si Lord? Okay. Maliban kay Lord, ano pa ang hindi nagbabago? Ang alam mo hindi nagbago? Patay lang at saka monumento. Okay, so, ano mo ba ang pwedeng maghadlang sa ating present? Sige nga. Changes? Okay, ano ang pwedeng makahadlang sa ating present circumstances or sa ating present life? Ha? Past. Okay? Past. Kung hindi ka nakamove on sa past mo, hindi ka nakalaya sa past mo, sira yung present mo. Amen. So, ano ang pwedeng nahadlangan ng present? Future. So, ang kalaban ng present natin ay ang ating past kasi kapag hindi tayo nakamove on sa ating past, sira yung present mo. Kapag hindi ka nakamove on sa present mo, sira yung future mo. Amen. Sabi ko nga po sa inyo, ang pinaka-the best na kalaban po ng what is better ay diba? Good. Kaya may mga taong ayaw nila ng mas mabuti kasi ginusto na nila yung mabuti. Sundan niyo po ba ako? So, the best enemy of what is better is what is good. Ang ano ang enemy ng best? Better. Maliwanag. Ganon din po, kung hindi po tayo mag-change, hindi ka mag-move on, hindi ka mag-progress from good to better and from better to best. Nakukuha niyo na siguro ang puto ko. Amen. So, ang aim po natin sa topic na ito is for us to set aside tradition so as to welcome changes. Kapag sinasabi ko pong tradition, hindi lang po ito basta, hindi ko sinasabing ito ang teaching ng kung anumang church o anumang doctrine ng mga churches, kundi sinasabi kong tradition, i-define natin later, okay? Isang pang aim natin is to adapt and to adjust to changes. Nakaka-adjust na ba kayo sa mga changes? Amen. Amen ba? Lahat ng changes na-adjust nyo na? Hindi pa? Okay. Yung pagpapaypay nyo ay part ng adjustment yan kasi mainit yung panahon. Sira ulo ka ata kung ang init-init nagja-jacket ka. So, ikaw ay nag-a-adjust, nag-change ka, maging panalamit mo kasi part na ng adjustment or adaptation. Amen. Okay, so, puntong bigyan kong pansin ay, ano nga ba ang ibig sabihin ng tradisyon? Sige nga. Ha? Kultura, kaugalian, very good. Kultura, kaugalian, ano ba?
nagisnan? Tama lang yun. Kung titignan mo ang Google's, ang pinaka-main or basic definition online ng tradition is the passing of teaching from generation to generation, especially by oral methods. Masusundan niyo po ba ako? Hindi ito na isusunod, na ipasa lang. Mga kaugalian, mga old ways, kultura, ano pa yung sinasabi mo? Ano pa yung sinasabi? Kaugalian. Na minsan nga, kahit may mga taong, ang tagal-tagal lang nila sa London, kung ano pa yung mga pamahiin o nakaugalian nila sa Pilipinas, dala-dala pa nila dito. Bakit? Tradisyon yan eh. Nasusundan. So, gusto kong maintindihan nyo na kapag sinasabi kong tradisyon, hindi ito doctrines na kung ano-ano pa mga churches, kundi ano man yung ating nakaugalian, nakasanayan, nakagisnan, yun yung mga tinutukoy ng tradisyon. Okay, so isa pang meaning ng tradisyon, ito yung mga old systems or approach or standards or methods. Are you still with me? Nasusundan niyo po ba ako? So, ano man daw yung mga lumang sistema natin, lalo na kung obsolete na, lalo na kung hindi na nakaka-ride on sa uso ng panahon, isang tabi mo na. Nasusundan ba? Okay, ang pinaka-the best na definition ng tradition is old methods or success by old methods that we bring into the future even if it doesn't make sense. Ulitin ko ha. Success in the past by old methods that we try to bring into the future even if it doesn't make sense. Susundan niyo po ba ako? Example na lang. May mga magulang, pilit nila ipapa-adapt, ituturo sa kanilang mga anak yung kanilang natutunang sinaunang panahon, samantalang itong mga bata, hindi na nila kailangan yun. Hindi na nila naiintindihan yun. Irrelevant na yun. Bakit kasi? Pinipilit mo kasi nagtagumpay sa kanila, effective sa kanila, gusto nila ibiin doon sa mga bata na irrelevant na sa mga bata. That is tradition. Ilang beses nang nangyayari sa ating kapanahonan yan? Tama ba ako? Nasusundan yung ibig kong sabihin. So, ano rin ako pag sinasabi kong tradition? Pangalawa, ano ang epekto ng tradisyon sa buhay natin? Sige nga. Ha? Okay, kagaya ng celebration ng mga piyesta. Okay, nabanggit mo na rin ang celebration ng mga piyesta. Ang kaibahan po sa born again or full gospel churches at saka sa Catholic Church, sorry to say, mabanggit po ang Catholic Church, hindi ko kinokondem, galing ako sa Catholic at ang hanggang ngayon, na-appreciate ko pa rin ang pagiging Catholic, hindi ko ginajudge. Kasi the more na i-judge natin ang Catholic Church, the more na lalayo sila sa pagiging born again. Kaya ang punto ko lang dito, ang kaibahan ng born again or full gospel church at saka Catholic, ang teaching kasi ng Catholic, ang kanilang belief, sabi nila, hindi daw lahat ng isda ay nasa dagat. Tama. Kasi may isda na nasa ilog. Pero ang gusto nilang sabihin doon, hindi lahat ng katuruan ay nasa Biblia. Mayroon din katuruan na nasa tradisyon. Tama? Mali. Mali. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Okay? Okay, tingnan natin. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Ganito po ang ating makikita para maituwid po natin yung hindi tama. Okay. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, lahat daw ng kasulatan ay kinasyahan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos para sa pagtuturo, para sa pagtutuwid. So, kung ang katuruan ay hindi nakasulat sa Biblia, sablay yun. Kaya nga, hindi full gospel yun. Bakit? Kasi may halong tradisyon.
Maliwanag na. Maliwanag. Parang hindi ko ako maliwanag. Okay, so, kagaya lang na nabanggit ni Sister Flor, ang isang epekto na ng tradisyon, although nag-cite siya ng example is mga fiesta. Lalo na sa Bohol, lalo ang mga tao doon, mga religyoso. Pero wag ka, tumaba ka lang ng konti sa Bohol, mumurahin ka na. Kababayan kong taga-Bohol si Lea, ibidin siya. Kulira, baka litambok ng buwangat. Tumaba ka lang ng konti, mumurahin ka na. Religyoso daw, ang hilig-hilig mag-fiesta. Dalawang beses ang fiesta. Fiesta ng bayan, fiesta ng barangay. Ang fiesta po sa amin, dalawang araw ang kainan. Yung Bisperas at saka yung araw ng fiesta mismo. Grabe ka religyoso, pero kung titignan mo ang espiritual na pamumuhay, may naidudulot ba na nailalapit sila sa Diyos? Wala. Kasi tradisyon lang. Amen. Okay. Ano pa? Ang mga epekto ng tradisyon? Sige nga. Confusion? Okay, pwede. Okay. Napag-usapan natin na ang hadlang sa ating present ay ang ating past, hadlang sa ating future ay ang ating present. When it comes to tradition, ano ang naging epekto nito sa buhay natin? Okay, napag-usapan pa natin na ang tradisyon, ito yung mga old approach, old system, or old style, kaya nasabi nila SMB. Ano ibig sabihin ng SMB? San Miguel Beer? Tradisyon, pinag-usapan natin. Ay, nanginginig talaga kayo, ano? Ang ibig sabihin ng SMB ay style mo, ulo. Parang kayo hindi dumaan sa ligawan. Pag sinasabing SMB, style mo, bulok, magbago ka, palitan mo yung system mo, palitan mo yung approach, palitan mo yung style mo. So, ano ang epekto kapag hindi ka nagbago ng style, hindi ka nagbago ng approach? Hindi makamove on. Hindi ka makamove on. Bakit hindi ka makamove on? Kasi style mo. Kasi style gulo. Yun na lamang. Okay, so, ganito nangyari. We become comfortable with the tradition and we are afraid to change it. Hindi ba kapag mayroong changes, excited tayo? Halimbawa, nagpalit ng presidente, excited tayo. Ano kaya ang mga bagong plataforma? Ano kaya ang mga bagong plano ng presidente? Huwag naman sana nagpalit ng boyfriend, nagpalit ng girlfriend, excited kung ano ang mga activities. Pero, ang mga changes ay, or mga takeovers, dapat mayroong mga changes. Amen. Kaso lang, when we hold on to our traditions, magiging reluctant tayo, magiging hesitant tayo to cope or to adapt to changes kasi nakasanayan na natin yung tradisyon. Tama? Kaya nga, kahit nung ako'y nasa Catholic pa, kapag narinig ko ang salitang born again, andyan na naman yung mga protestante, andyan na naman yung mga born agains. Ako mismo, mayroong puso na umaayaw, ako mismo, may puso na pumuprotesta kasi hindi nga natin basta-basta kinakalinga, hindi basta-basta tinatanggap ang panibago. Luke chapter 5 verse 39, people will not drink of the new wine because they say the old is better. Does it make sense? Okay, isa pang epekto ng tradisyon is dahil doon tayo komportable, nananahan na tayo doon. Na-stuck na tayo doon. Nakagamot. Tagalog na ba yun? Bisaya. Nakaugat. Bisaya pa nga. Hanggang sa, hindi na tayo nagpupuan, nakaugat na tayo doon. Tama ba? Okay, isa pa. Since it was successful in the past, we come to believe that it will always be and must be successful. Does it make sense ba? Kailangan ko bang ulitin? Okay, ulitin. Isa pa. Since it was successful in the past, we come to believe that it will always be successful and must be successful. Kasi nga, nakatali na tayo sa tradisyon. Naging komportable tayo doon, nananahan na tayo doon, we resign on it, that we are hesitant to move on.
isang example. Ano ang ginawa ni David nung hinarap niya si Goliath? Kaninong sandata ang gamit niya? Sa kanya. Anong ginawa ni Saul? Pinahiram ng sandata. Pinahiram ni Saul yung sandata ni David. Bakit kasi? Ang feeling ni Saul, nagiging useful sa akin dito, nagiging successful ako dito, dapat din maging successful ka dito. Anong sabi ni David? Ginamit ba ni David yung ipinahiram ni Saul kasi successful sa kanya? Yes. Hindi. Ang ginamit niyang sandata, ano? Tirador. Ayan, paborito mo, tirador. Saan ka nakakita? Pumunta ng gira, tirador ang dala. Hallelujah. Pero, don't you remember or do not forget 40 days nang naghahamon ang Philistines na sabi ng mga Pilisteo, huwag na kayong maglaban pa lahat sa amin para hindi na mamatay lahat. Isa sa inyo at isa sa amin. Kapag natalo yung bayanin nyo, ng bayanin namin, kayong lahat maging alipin namin. 40 days, naghamon si Goliath, walang lumaban. Why? Because nasanay sila doon sa kanilang mga sandata. Si David, walang karanasan, hindi niya alam yung mga sandata na yun. Humarap siya ng may panibagong sandata. Ikaw, sa mga problema mo, sa mga circumstances mo, willing ka bang mag-adapt ng new ideas? Amen. New methods? Amen. Or style mo bulok pa rin? Nakaka-relate na. Amen. Okay, so, i-define natin yung tradisyon. Pangalawa, nagiging epekto ng tradisyon. Pangatlo, sa mga anong paraan tayo nag-claim sa tradisyon. Siguro naman, naintindihan niyo yung salitang claim. Sa mga good things na lang. Di ba, mayroong film na clean film, pagpakit mo sa ulam, ng mga tira. Kapag dinikit mo lang, dinikit mo, nag-clean na siya. So, ganun din, kapag reluctant tayo mag-move on, nag-clean tayo sa tradisyon. Sa paanong paraan? Naalala natin yung mga good things. Good things. Okay? Naalala natin yung mga good things. Very good. We celebrate achievements at the expense of new achievements. Make sense? Tagalog. Nagsiselebrate na tayo sa ating tagumpay na ayaw na natin na magkaroon ng panibagong tagumpay. Okay ka lang. Okay ka na, kontento ka na, satisfied ka na doon. Dahil nga, tradisyon na yun eh. Nagiging komportable ka na, ayaw mo nang mag-move on. Amen ba? Amen. Halimbawa na lang yan. Halimbawa, we are aiming or it is the goal of the church na by January 2013, magkaroon tayo ng 100 regular attendees. Are we on our way to it? Amen. Kung titingnan mo, dapat every month, mayroon tayong 6 na bago. Pero, kung bibilangin ko yung mga regular na bago ngayon, hindi pa mauubos yung daliri ko. Kung titingnan natin yung attendance natin ngayon, kahit hindi pa yung regular, baka okay ka na. Nagadaga na kami, natutuwa tayo, may bago kami, may minilkam kaming 4 ngayon. Yes. Kung magiging satisfied ka doon, pag hindi na sila umaattend, wala kang ginagawa, may mga hindi na umaattend, hindi mo rin tinatawagan kasi inaasa mo kay pastor, bakit si ganito pastor, hindi na umaattend, hindi na tayo magkaroon ng panibagong achievements kasi nasanay at nakontento ka na sa dati mong tagumpay. Wala na po ulit. Palusot na naman. Nakukuha niyo ang punto ko. Amen. So we celebrate achievements at the expense of new achievements. Okay, isa pang ways to cling into tradition is relying on experience as our only teacher. Akala ko ba, pastor, experience is the best learning? Yes. But when you rely on your experience as your only teacher, may kalalagyan ka. Pastor, we need update. Pastor. We need update. Maging ang computer man, laging nag-a-update. Maging yung antivirus man, nagkakaroon ng live updates kasi kapag hindi niya kilala yung mga bagong virus, ma-welcome niya yun.
yun, hindi niya masasala yun. Nasusundan ba? Okay, balik tayo kay David. Si Saul kasi, bilang experienced soldier ba si Saul? Yes, kumakain na siya ng 1,000, siya lang mag-isa. Sa experience ni Saul na napakalaki ni Goliath, napaka-strong, napaka-mighty, yung powerful yung armor ni Goliath, hindi niya kayang lupigin. Palibasan kasi si David, wala siyang experience sa digmaan dati. Napakadali niyang kumarap because he's relying not on anybody else but on his God. Minsan kasi yung ating experience, mayroon tayong mga masamang experience, alam na natin kung ano yung hindi pwedeng gawin. Nasusundan yung isang example pa. Kung ikaw mayroong masamang experience na pinatuloy mo, tinulungan mo, tapos medyo kamukha-mukha, yung umalis yung pinatuloy mo sa bahay, tanga yung gamit mo, malamang hindi ka na magpatuloy ni kahit kanino. Bakit kasi yung experience mo medyo nananahan na yun or nagkaroon na ng pwesto sa utak mo, kaya nagiging hadlang pa yung experience mo doon sa magiging present and future mo. Nasusunod. Okay, isa pa? Nangyari kasi naging komportable nga, nanahan tayo sa ating tradisyon, sa ating nakaraan. We hold on too tight on our traditions and past successes. Mayroon akong basahin sa inyo. Kilala niyo ba si Samson? Yes. Sino si Samson? Asawa ni Delilah? Hindi niya naging asawa si Delilah. Lover ni Delilah na lang. Okay. Tingnan natin ang Judges chapter 15, verse 14 up to 17. Meron po itinuturo sa atin ang verse na ito about kay Samson. Okay? Judges chapter 15, verse 14 up to 17. Ganito ang ating makikita. Medyo napakalamig talaga ng panahon. Verse 14, when he came to Lehi, the Philistines came shouting against him, till the Spirit of the Lord came mightily upon him, and the ropes that were on his arms became like flax that is burned with fire, and his bands broke loose from his hands. He found a first jawbone on a donkey, reached out his hand and took it, and killed 1,000 men with it. Anong ginamit ni Samson para makapatay ng 1,000? Ano ang ginawa niya after na napatay niya ang 1,000? Tingnan natin. Then Samson said, with the jawbone of a donkey, heaps upon heaps, with the jawbone of a donkey, I have slain 1,000 men. Tanong ko na lang, kung ikaw si Samson, nakapatay ka ng 1,000 sa pamagitan ng jawbone, ano gagawin mo sa jawbone? Di-display ko yun. I-display? Itatabi mo kaya? Lalaki ko pero i-display ko pa. Ha? Hindi mo kaya ito gagamitin ulit? Nagamitin ko ulit. Panalo ko. 2 point cash mo. Okay. So, natural lang yun. Simple logic yun. Gagamitin niya ulit kasi panalo siya doon. Tingnan natin kung anong ginawa ni Samson. Si Samson kaya si J.D. isa? Verse 17 of Judges 15, and so it was, when he had finished speaking, that he threw the jawbone from his hand and called that place Ramat Lehi. Nasusunod. Bakit niya itinapon yung jawbone after niyang gamitin na mapatay niya ang 1,000? Ha? Nagamit niya na, pero pwede pa niyang gamitin ulit. He doesn't rely on the job of the Lord. Because he doesn't rely on the jawbone. Hindi naman kasi, porque ginamit ng Diyos minsan sa buhay mo, habang buhay ka, yun lang at yun ang gagamitin ng Diyos. Ang tagumpay, wala sa jawbone, kundi nasa Diyos. Amen? May mga tao, ayaw makapagbitaw ng mga bagay na ginagamit ng Diyos sa kanilang buhay na para bagang ang kapangyarihan ng Diyos nakasalalay doon. No way! Ang jawbone isa lang sa mga kasangkapan ng Diyos para ipakita ang
instruction, kahit ano pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. May mga tao kapag nawalan ng isang trabaho, para bagang naguho na yung mundo, nagtapos na yung mundo nila. No way! The world doesn't end kapag nawalan ka ng isang trabaho, kapag nawalan ka ng boyfriend, o ano pa mang nawala sa buhay mo. The world keeps on evolving, so you have to go on. Life must go on. Amen. Huwag kang masyadong mag-rely sa tradisyon o sa mga bagay na ginagamit ng Diyos. Hindi limited ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? So, ano yung unang ways na mag-cling tayo sa tradisyon? We celebrate on our achievements that we at the expense of new achievements. Pangalawa is we rely on our experience as our only teacher. Pangatlo, holding too tight on our tradition or past successes. Amen? Okay, so, pangapat na punto, medyo mabilis ito. Pangapat, baka isang oras na lang. Ways to set aside tradition. Sige nga. Dito sa ating binasa, balik tayo sa ating binasa. Philippians chapter 3, verse 13. Basahin ko sa inyo ang verse 13 para maipakita ko sa inyo kung ano yung dapat natin gagawin para maisantabi ang tradisyon. Verse 13, Brethren, I do not count myself to have apprehended. Sa NIV, sabi ng NIV, I do not count myself to have taken hold of it. Hindi ko binibilang na ako'y nakarating na sa dapat kong paruroonan. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang dapat kong makamtan. Pag hindi pa maliwanag yun, ewan ko na lang. Okay? Favorite verse ni Joy ito. Kinuha ko lang ulit. So, ano yung gagawin natin para maisantabi yung tradisyon? What? Okay, ito na lang. Kukote ko na lang yung quote ko sa Facebook. A ship keeps on sailing until it reaches the pier, and it doesn't leave the pier unless or until it gets a new destination. It has a new destination. Ano? Kakalagin ko. Ang barko daw ay patuloy na maglalawin. Bisaya Sabi ko nga, Bisaya maglalayan. Okay, maglalakbay na nga lang. Lakbay ba ang barko? Parang sagwa. Layag na nga lang. Okay. Ang barko daw ay patuloy na maglalaya hanggang hindi siya nakarating sa pier. Does it make sense ba? So, hanggang ang barko, hindi nakarating sa destination niya, patuloy siyang maglalaya. Pero, pag ang barko nasa pier, mayroong panibagong destination, aalis na naman siya doon. Okay, sabi ni Paul, Philippians 3:30, I do not count myself to have taken hold of it. Para, sinasabi niya, kung ito yung dapat niyang makamtan, hindi ko sinasabing nakamtan ko na kung hindi pa. Nasusundan ba? So, huwag mong isipin na tapos ka na, nasa finish line ka na. So, kung hindi ka pa finish, dapat patuloy ka pang maglakbay. Kahit nagtagumpay ka sa old methods mo, sa style mong gulo, kahit nagtagumpay ka sa nakaraan mo, life is not finished yet. You have to go on, you have to change. Great. Ha? Great. Ang great! Ito walang personalan. Natutuwa ako kay Sister Rica dahil naka-post si Sister Rica sa Facebook na video. Hindi naman natin sinasabing matanda na siya. Hindi ko alam kung may hindi na natin pag-usapan kung may asing pa siya o wala na. Naka-post siya sa Facebook kasi kung hindi ka maka-post sa Facebook, mawawalan ka sa uso. Sa totoo lang, maraming mga tao hindi naka-post sa Facebook, hindi sila makapag-email na kanilang mga anak. So, gusto nilang continuous ng communication kasi yung mga anak nila ayaw na rin magpadala ng sulat kasi 2 weeks bang makarating. Kung gusto nila, mag-post sila sa internet, mag-email sila, wala pang isang second, nakarating na. Skype! Kaysa naman tatawag-tawag ka pa, bibili-bili ka pa ng calling card. Mag-Skype ka na, mag-Yahoo
messenger ka na. Facebook, video na. Face to face. Bakit ba tayo napunta doon? Okay, so, kung inaakala mo na nakarating ka na sa dapat mong paroroonan, hindi ka na talaga magpatuloy. Dumating ka na eh. So kung sa tingin mo, wala ka nang babaguhin, na pinanghawakan mo na ang tradisyon mo, well, ano pa mangyayari sa'yo? Mabubulok ka na lang. Okay, pangalawa, maliban sa kasunod doon sa hindi mo akalain nakamtan mo na or nakarating ka na, pangalawa is, verse 13 pa rin. I don't consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind. Mamaya na yung straining. Forgetting what is behind. So, para malimot natin ang tradisyon, limutin mo yung nakaraan. Limutin mo yung nakalipas. Ganun ba kadali? Sabi lang, nagtawanan ata sila na last Sunday kasi nung sinabi ng Isaiah 43 verse 18, consider not the things of old. Behold, I will do new things. Paano daw yung mga antik? Verse 3 mismo may sabi niyan, Isaiah 43 verse 18, huwag mo daw i-consider yung mga luma, mga nakaraan. Huwag mo nang isipin, limutin mo na. Bakit ganun ka-importante na ikinuman pa ng Lord na limutin yung nakaraan? Sige nga. Ha? Kasi kung hindi mo limutin at nakaraan, lalo yung method, yung style mo sa nakaraan, hindi mo i-adapt yung new method. Okay, example na lang. Sabi nila, ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Tama o mali? Mali? Sa nakikita natin, sa actual life, mali. Kasi yung mga kabataan ngayon, ang sasarap. Pero in a way, nagiging tama yun, lalo na yung mga fresh graduates daw, ang sarap i-hire sa trabaho. Bakit? Kasi yung mga fresh graduates, may mga fresh ideas. May mga new methods. Kaysa naman, ang tagal-tagal na sa kumpanya, ang tagal-tagal na sa trabaho, yung system nila, 20 years ago, 40 years ago, ganun pa rin ginagamit ngayon. Hallelujah! Biruin niyo ba naman, kung hindi ka makakuha sa IT ngayon, hindi nagtatype ka, kagaya nung nagtype ka sa typewriter. Hindi na ganyan mag-type ngayon. Gagano na, hindi na tinitingnan yung keyboard mo. Nasusundan ba? Okay, ito ba? Bakit hindi nakapasok si Moses sa promised land? Sige nga. Kasi hindi nasasama si Lord. Hindi? Hindi nasasama si Lord. Hindi sasama si Lord. Medyo hindi mo natumbok. Nagsuway. Nagsuway. So, paano paraan nagsuway? Sige. Sa Pagpupok ng bato. Okay. Exodus chapter 17 verse 4. Titingnan natin. Imagine mo, yung mga inililid niya, nakarating ng promised land, yung nag-lead, hindi nakapasok. Sagwa naman ata, pasok kayo sa langit, ako hindi. Hindi ako papayag doon. Okay, Exodus chapter 17 verse 4. Unang instruction ng Lord nung hindi nagkaroon ng tubig, okay? Verse 4, so Moses cried out to the Lord, saying, what shall I do with these people? They are almost ready to stone me. And the Lord said to Moses, go on before the people and take with you some of the elders of Israel. Also, take in your hand your rod with which you struck the river and go. Behold, I will stand before there on the rock in Horeb, and you shall strike the rock, and water will come out of it, that the people may drink. So, unang instruction ng Lord, hampasin yung bato, hinampas, lumabas yung tubig. Pangalawa, anong sabi ng Lord? Numbers chapter 20 verse 8, tingnan natin kung sabi ba ng Lord hampasin? Kausapin. Aba, may panama pala, kahit bato kausapin mo ano? Kaya minsan si Ella, kapag naiinis ako sa daming tanong, sabi ko ni Ella, speak to the hand, o kausapin mo yung dingding. Sabi niya, dingding? Nakausapin mo yung dingding. Ito ba kinakausap na eh? Kaya dito siguro kinukuha ni Sister Rika, yung dingding, kinakausap din niya.
niya? Kapila ako. Okay, Numbers chapter 20 verse 8. Okay. Take the rod, you and your brother Aaron, gather the congregation together, speak to the rock before their eyes. Klaro? Tingnan natin kung nagsalita nga ba si Moses. Thus you shall bring water to them out of the rock and give drink to the congregation and their animals. So Moses took the rod before the Lord as he commanded him. And Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock. And he said to them, Hear now, you rebels, must we bring water for you out of this rock? Then Moses lifted his hand and struck the rock twice with his rod. Hallelujah. Kung nilimot lang sana ni Moses yung old style, yung nakaraan, yung paghampas niya sa rock, sana nagsalita na siya sa bato. Palibhasan kasi, yung puso niya, naghahinampas niya yung nakaraan, akala din niya, hahampasin din sa pangalawa. Maliwanag na, may instruction. Sabi ng Lord, speak to the rock. Hinampas. Nag-react kasi siya pag nalita sa kaso. Balipan sa nag-react siya, okay, ando doon ako sa nag-react niya, pero yung idea na hampasin niya is yung dati kasi yun yung idea, yung ways ng Lord, para lumabas yung tubig, noon una, hindi niya makalimutan. Okay, example na lang para magiging applicable sa atin. Kapag ang isang tao kumita na lalo pounds na ang kinikita, kahit sabihin nilang ang baba na ng pounds, 67 or 66, malaki pa rin sa dollar. Ang dollars 42 lang. Kapag hindi mo makalimutan na ito na kinikita mo, lalaki ang ulo mo. Sasabihin mo, pagkakataon ko na, ang yabang-yabang nyo. Kaya, andyan lahat ng mga lahat ng magandang aspeto, lahat ng magandang arilan sa buhay mo, pinost mo na sa Facebook. Nakukuha niyo po mga ko. So, una, huwag mong akalain na kamutan mo na, nakarating ka na. Pangalawa, limutin ang nakaraan. Pangatlo, ano? Verse 13 pa rin. Andiyan lang. Straining forward. Napakadaling i-illustrate ang mag-strain. Umire. Halimbawa na lang, nagtubol. Constipated ka, ang tigas ng ano mo, ng ebak mo, ang ganito ka tayo. Nag-strain eh. Okay, isa pang example ng strain. Nanganak, sabi ng doktor, push. Naalala ko na naman yung bago ako sa estudyante pa ako sa nursing may bagong ano, first time nanganak. Nung sabi ng doktor, push, umiri ka, sabi ng babae, sabi ng doktor, hindi ka yan pag-iri. Di ko ang bibig. Kapag nakabukas ang bibig, hindi pag-iri ng panganganak yan, hindi ng paggawa yan. So, sabi ng doktor, di ko ang bibig para ang pressure dito. Sabi ng mga nag-strain eh. Nakukuha niya. Okay, isa pang example ng strain, hindi sa pagyayabang ito. Sa aking pagbubuhat, kapag nandoon na ako sa maximum ng weight na kaya ko, na 45, 50. 160 pounds na naman, medyo gaganyan na ako. Parang lulusog na yung mata ko. Nag-strain eh. So, nang sinabi ni Paul, huwag mong akalain na karating ka na, limutin mo na ka na, strain towards what is ahead. Nag-exert ka ba ng effort? Grabe ba yung effort na nag-strain ka na, makarating lang sa paroroonan mo? Or, hindi, ano ba ito? Wala namang nangyayari sa buhay ko. Hindi ka nag-strain. Chill ka lang. Nagsusulat ba? So, no wonder, maraming tao hindi nakakamtan yung kanilang gustong abutin, yung kanilang destiny, yung kanilang goal. Bakit? Kasi hindi nag-exert ng much effort, pa-chill-chill lang, pabanjing-banjing lang. Sabi ng Bible, strain towards what is ahead. Persahin mo, push! Pag
nadidistress ako, talagang kung may kung mayroon lang akong spotter, magbuhat ko pa yung beyond may capability. Pero kahit anong gawin kong post, kapag yun na ang kaya ko, sagad na, okay na yun, sagad na eh. Yung ginagawa ba natin, sagad na, todo na, banjing lang. Ito, sabi ng Proverbs chapter 20 verse 5, tingnan natin ang Proverbs chapter 20 verse 5. Okay, naalala ko lang, singit lang. Okay, Proverbs chapter 20 verse 5 or verse 4, the lazy man will not plow because of winter, he will beg during harvest and have nothing. Yung tamad daw, hindi daw mag-araw-araw kapag winter. Gagawin nilang lusot ang lamig eh. Bakit pag lamig, hindi ka na ba kumakain? So sabi doon, pagdating daw ng harvest, magugutom, he will have nothing. Bakit? Kasi tamad, hindi nagsistrive towards what is ahead. May mga tao, gusto umani, hindi naman nagtatanim. Okay, pang-apat, Philippians chapter 3 verse 15. Okay? So, huwag mong akalain na achieve mo na, nakarating ka na, limutin ang nakaraan, strain toward what is ahead. Verse 15, all of us who are mature should take such a view of things. Be mature. Ang isang taong matured, hindi makitid ang utak. Ang isang taong matured, hindi na natili doon sa old style, sa old system, sa old method kasi ina-adapt niya kung what is new. Nag-a-adventure siya kahit hindi pa nasubukan. Mas maganda pa ngayon hindi nasubukan at hindi pa na-experience eh. Huwag naman sanang babae, pangit pag gagawin example ng babae. Kapag babae, pipiliin mo experience ng makang sagwa. Lalo na sa binata. Tapos, sino kayo makakasalan ko? Ito sa ganito, experience na ay sagwa. Huwag yun. Mas maganda yung walang experience. Ang isang sabihin dito is, kapag mature ang isang tao, he is looking at the bigger picture. Hindi lang siya nakatingin sa maliit na bagay, sa specifics o sa particulars, tinitingnan niya kabuuan. Amen. Ha? Hindi one-sided. Hindi one-sided, hindi narrow-minded. Let's say for example, halimbawa na lang, naalala niyo yung binanggit kong example na last Sunday na kapag magkaroon ng changes at nagdulot ito sa ikinabubuti natin, masabi natin, mabuti nangyari yung ganon. Kapag hindi ka broad-minded, hindi malawak ang paningin mo, kapag may nangyari hindi maganda sa'yo, magre-reklamo ka kaagad. Hindi mo kasi nakikita yung resulta at idudulot noon sa kinabukasan. Example na lang. Kung ikaw kaya si Joseph, ibinenta ka ng mga kapatid mo, anong reaksyon mo? Baka sabihin mo, lintik lang ang walang ganti. May araw din kayo. Panahon lang yan. Weather lang yan. Eh, hindi ka lang ibinenta. Gusto ka mong patayin. Hinulog ka pa sa balon. Anong reaksyon mo? Galing. Kung ako si Joseph, vaccine na tayo. Walang gloves. Kasi lang, hindi nagreklamo, hindi nagkasalan si Joseph sa kabila ng mga circumstances. Bakit? Kasi pinangawakan niya ang kanyang destiny na sabi ng Diyos yung mga magulang at kapatid niya, yun po sa kanyang balang araw. Kaya in the end, sabi niya, evil or Satan, you meant it evil for me, but God meant it for good. Bakit? Kasi He is looking on the wider or bigger picture. Amen? Amen. Okay, may quote pa ako sa Facebook. Patapos na tayo. May quote pa ako sa Facebook na, ano ba yung quote ko sa Facebook? Nawala tuloy sa isip ko. Whatever circumstances you have, maging yung good things na meron ka is temporary. Maging yung kahirapan mo, yung bad circumstances mo, temporary din yun. Because all things that can be seen ay temporary. So kung temporary lang yan, hindi yan eternal, hindi yan panghabang panahon, lilipas din yan. Pero yung attitude natin, parang ba yung pagsubok sa buhay mo, hindi na lilipas. Anong buhay ba ito? Init-init? Anong buhay ba ito? Lamig-lamig?
sarcasm nyo, parang pinapatapos nyo na ako. Okay? Una, huwag akalain na kamutan mo na, nakarating ka na. Forget what is behind. Strain what is ahead of you. Don't strain towards what is ahead. And then, be mature. Panglima, think differently. Kaya nga sabi ng Lord, repent for the kingdom of God is at hand. Repent means to change our mind. So, kailangan din magbago tayo ng isip. Hindi na lang kung ano yung pag-iisip natin dati, hanggang ngayon, ganun pa rin ang pag-iisip. Sabi ni Paul, nung ako'y bata, nag-isip ako kagaya ng isang bata, nagsasalita ako isang bata, pero nung ako'y tumanda, hindi na siya nag-asang bata. So, think differently, matured ka na. Sa buwan ganyan na edad mo, pag-iisip mo, bata-bata po. Yes ba? Okay, last. Yun na ata, last. Think differently. Why? Because sabi doon, and that too, God will make clear to you. Kung hindi ka mag-think differently, mag-stick ka sa old methods mo, sa style ng gulo, ano mangyayari sa buhay mo? Malileft behind ka. Malileft behind ka. Bakit ko sinasabi to? Bakit? Kasi sinasabi ng Lord, limutin natin na pinakaraan. Sabi niya, behold, I will do new things. So, i-anticipate natin na mayroong gagawing panibago ang Diyos sa buhay natin. So, dapat yung ating pag-iisip mature. Nagbabago yung ating isip. Susundan ba? Okay. Challenge. Dahil lampas na ako sa oras, challenge. Ilang potensyal na ang ating binaon dahil ayaw natin tangkilikin ang panibago, ang mga pagbabago. How many potentials have we buried because we neglect to adapt changes? Hindi mo lang kasi naibaon mo na yung potential mo, yung capability mo dapat na mangyari sa buhay mo, maganap dapat sa buhay mo. Hindi nangyayari, hindi naganap. Bakit? Kasi ayaw mong magbago. Amen ba? Amen. Now, kung nakikita mo ang epekto ng tradisyon sa buhay mo, alam mo na dapat mong gawin, willing ka ba mag-adapt sa changes? Amen? Okay. Isang ilustrasyon pa, ito na patapos na ako. Alam niyo po ba kung bakit maraming, sorry to say na lang, gagawin kong example. Maraming Catholic na mga tao na namamatay yung kanilang spirituality kasi wala na silang relasyon sa Diyos. Alam niyo po ba kung bakit? Ha? Nag-cling sa tradisyon. Okay, example na lang. Nung nagkaroon ng 3.5 years na tagtuyo, nagkaroon ng famine, imagine 3.5 years na famine, doon nagtago si Elijah sa ilang, doon siya umiinom sa ilog, then ang naghatid sa kanya ng pagkain ay mga uwak. Dumating yung time na natuyo yung ilog. Sabi ng Lord kay Elijah, pumunta ka sa Sarepta, may babae akong balong na inutusan doon para pakainin ka. Ano ang ginawa ni Elijah? Sunod! Kung si Elijah, minahal niya ng gusto yung ilog, kahit tuyo na, mamamatay siya doon. Ganon din po, sorry to say, nabanggit yung example ng Catholic, galing ako sa Catholic. Kung hindi ako umalis sa pagka-Catholic, parang yung relasyon ko sa Diyos, yung spirituality ko, mamamatay. Bakit? Kasi hindi ko na naranasan yung presensya ng Diyos. Sabi nila, maraming tao lumilipat sa born again kasi iba dito sa inyo, nafe-feel ko ang presence ng Lord. Nararamdaman ko nangungusap ang Lord. Bakit? Kasi inadapt ng born again churches or full gospel churches ang changes, ang pagbabago. Na gusto natin maranasan yung presensya ng Diyos. Sa Catholic, kahit hindi mo naranasan, tuloy pa rin. Kaya pagkatapos mong magsimba, kahit nakapakinig ka ng Diyos o ng salita ng Diyos o hindi nagbabago. Eh kung ayaw mo umalis, mamamatay ka kasi hindi mo naranasan ang presence ng Lord. Natutuyo yung ilog. So, isang sign para ikaw ay mag-move on kung natutuyo na yung ilog na kinaroroonan mo. Isasabihin ko sa inyo, kung dito sa ministry na ito, hindi nyo naranasan ang presensya ng Lord, hindi kayo nakinabang sa salita ng Lord, umalis na kayo, mamamatay kayo.
mga tradisyon, lalo kung tuyot na, or else, mamamatay ka. Philippians chapter 3 verse 13. I have, ano sabi doon? Okay? I do not think, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining forward. What is that? Inagayan ko po kayo tumayo. Ako po kapag mayroon akong isang problema o mayroon akong isang hinaharap na circumstance, inilalapit ko ito sa Lord na kahit maging sa mga praise song or worship song, inaalala ko na mangusap ang Lord sa buhay ko. Na maging sa awitin na ito, I pray na ang Lord ang mangusap sa buhay natin. Na ang Diyos na ang ating, siya ang Diyos na hindi nagbabago mula noon ngayon at magpakailanman. So, I pray na sa pamagitan ng mensahe ng awitin ito, patuloy na mag-minister ang Lord sa atin. Hindi ko ito ginagawa as a routine. Kundi gusto kong yung naranasan nyo rin. Hindi ko naging effective dito sa akin ay maging effective sa inyo. Pero challenge ko sa inyo na idulog nyo sa Lord yung mga katatayuan nyo, yung sarili nyo, yung kinabukasan nyo, na iyaman nyo sa pamagitan ng awitin na ito, patuloy na mag-minister ang Lord sa buhay nyo. Hallelujah. Kung hindi mo kayang mag-concentrate, ipigit mo ang sarili mo para hindi mo maramdaman yung katabi mo. Huwag mong isipin kung anong iniisip, anong ginagawa ng katabi mo. Put yourself in the presence of the Lord because His Word says, where two or three gathered in His name, He is in the midst of us. So Lord, we pray that You would continually minister our hearts as we listen to this song.
nilalapit po namin sa iyo ang aming mga sarili, Panginoon. Hindi po ganun kadali iulit ang aming mga tagumpay, ang aming nakaraan, ang aming achievements. Pero ikaw ay sabi, Lord, we have to forget what is behind. And we have to strive forward what is ahead of our God. So Lord, dalangin namin na bigyan niyo po kami ng flexibility. Bigyan po kami ng capability to adapt to new changes of God or to change it. Dahil ang mga changes naman, Lord, habang kami nabubuhay ay hindi po maiiwasan. Hanggang mayroong pagbabago, Lord, mayroong buhay. Ibig sabihin, kung wala ng pagbabago, walang buhay. So Lord, i-allow mo bawat isa sa amin na mag-adapt. Tangkilikin po namin ang mga new ideas na nanggagaling sa iyo. I-welcome po namin ang mga changes, Panginoon. Hindi kami mahihirapan sa mga pagbabago, kundi magiging benefits po sa amin ang pagbabago, Lord God. And we claim it by your mercy, by your grace, O Lord. In Jesus' name. Amen.